Maaari nyo po bang ikwento sa amin, Sir Marcelo, paano nyo po natagpuan tawan po ng inyong kapatid? Bali po nung araw ng pitsages ng umaga, umalis daw yung kapatid ko. Tapos dumating ng medyo hapon, nakita yung ginagamit niyang pangisda, wala yung kapatid ko. Okay. Tapos sir, inabot ng gabi, hindi pa rin siya umuwi. Kaya naalarma kami mga pamilya niya na hanapin siya. Usually po ba anong oras siya bumabalik? Ano sir, pinakamatagal, 3 to 4 hours lang uwi na. Meron ba siyang kasama pag siya ay nangingisda? Nung araw po na yon? Wala sir siyang na kasi mga busy daw yung mga kasama niya. Okay, so nung araw po na yon, mag-isa lang si Sir Fernan na nangisda. Oo. So ano pong ginawa nila? Nagreklamo sa barangay sir na magpatulong para hanapin yung kapatid namin. Okay. Ang inabot kami ng ating gabi, hindi namin nakita kasi gabi na ako. Sabi ng police report, ng investigador, hindi daw pwedeng ng police na nawawala kasi wala pang 24 hours. So at that time, wala pang 24 hours, hindi pa siya missing. Oo, pero hindi po siya umuwi. Nakita yung gamit niya. Pero ipinag-alam nyo na sa kapulisan? Oo, pinaalam na namin, tapos sa barangay. Opo, no? Pagdating nyo po sa kapulisan, patuloy pa rin po ba yung naging paghahanap po ninyo dito kay Sir Fernan? Naghanap pa rin kami, pero wala daw kami nakita. So kailan nyo na po siya nakita? Maaga kami pumunta sa lugar na yon. Tapos, nakita namin siya na nakalubog na sa tubig. Katabi ng gamit niya. Doon sa may sapa? Oo. Okay. Yan na yung nahanap na? Oo. Kinabukasan na po kasi nakaburol na po siya. So, nung nakita po ninyo, no? Yung labi po ng inyong kapatid. Lubog pa po siya sa tubig. Nakalubog pa? Oo. Kaya ando daw po namin, parang bago pa lang siya nilubog. Okay. Tinapon, ganun. Ito, pinagbigay alam po ninyo agad sa kapulisan. Oo. Nung natagpuan po nila yung labi ni Sir Fernan Cunanan, meron po ba kayong napansin na kakaiba? Meron ba siyang mahalagang gamit doon siguro na nawawala? Meron ba kayong napansin doon sa katawan niya na baka merong mga pasa? Yun ang merong mga gasgas? Yun ang napansin namin, sir. Yung sa mata niya, parang bugbog ko kasi umitim eh. Gaano po kalalim yung sapa na yan? Mababaw lang po, pinakamalalim hanggang hita lang. Yung nandun yung kapatid ko, sabi ko pero gaano matangkad naman siguro kahit paano itong kapatid mo, parang hindi naman kapani-paniwalang nalunod na lang kung hanggang hita lang yung tubig na yan. Oo, matangkad pa sa akin yung kapatid ko. Oo. 5'9". So, kumbaga, ang sinasabi po ninyo, kasi usually, di ba, kung may nakita tayong lumulutang o dyan sa may tubig, ang unang mong isipin, baka nalunod. Oo. So, hindi po kayo naniniwala na nalunod yung kapatid ninyo? Meron po bang nakakaaway dyan yung kapatid po ninyo? Wala po. Meron po kayong kilala na kaaway, may atraso sa kanya o di kaya may atrasyo? Anong sabi ng pulis after ng investigation nila? Ang sabi ko, isoko po. Isoko. Kasi nga, patay ho yan, di ba? Investigahan, basically. Yun o, madali sabi o, investigahan. Oo. Nung nandun pa lang po sa sapa, kami na pinakuha ng mga pulis. Di ba mali po yun? Patay yan kung may kaso, hindi kami bintangan. So, nakahanap ninyo yung biktima, si Sir Fernan, na wala ng buhay, na the night before, inireport ninyo na hindi nyo mahanap, hindi nyo alam kung asan. Kung kailan nyo natagpuan, ang sabi ng pulis, ay di kunin nyo na. Usually, pag may mga ganyang insidente, especially pag hindi natin alam kung paano namatay ang isang tao, lahat naman tayo siguro, ang daming katanungan yan. Hindi ba ang nararapat, i-preserve muna natin yung ebidensya, kumbaga? Hindi pwedeng kahit sino-sino na lang ang humahawak dyan kasi maiwan yung fingerprints niyan. Tama ho, tama. Picturean ninyo, di ba? Tingnan ninyo, pag-aralan ninyo, i-examine ninyo yung katawan, meron bang unusual dyan, may mga pasa, may mga gasgas, may mga kalmot ba yan? Sabi ninyo, may mga gamit siya sa tabi. Nag-inventory ba tayo ng mga gamit? Ano yung mga alam ng pamilya na idinala niya? May cellphone, may wallet, nandun pa rin ba yung mga yon? Ang sinasabi niyo, sir, walang nangyaring ganon. Wala, sir, na wala sa gamit niya. Kayo pa mismo yung humila? Oo, kami pa bumaba sa sapa para itaas lang yung kapatid namin. Meron bang nangyaring kahit post-mortem examination o di kaya autopsy? Wala nga. Ngayon ay June 18, Wednesday. Nangyari po ito June 11. Okay, so in the span of 7 days, wala pa ring autopsy na naganap. Hanggang sa nailibing na lang po yung kapatid namin. Nailibing na, wala pa ring autopsy. Officer, magandang hapon po. Hindi yata naging maayos yung pag-imbestiga. Ano pong tunay na nangyari dyan?
naka-off po kasi yung investigator. Pero ngayon po, presently, nagkakandak po kami ng, ng thorough investigation. Pero, Regarding po. officer, nailibing na. Opo, kaya nga po, iwawire ko na lang po kayo sa investigator po at yun po ang makakasagot po. Kasi po, hindi ko po alam Okay. yung during that night ang Alright. mangyari So, po yung... officer, ang sinasabi po ninyo sa amin ngayon, hindi kayo yung directly na nag-iimbestiga nitong pagkamatay po na ito. Opo, attorney, opo. At wala kayong impormasyon doon sa tauhan ninyo diyan kung ano man lang yung ini-report, ano nang ginawa niya, ganon, wala? Pagkakaalam ko po, after ng pangyayari, nag-request yata ng autopsy. Yes, sir. Ganito, no, Chief Investigator, kasi kami lahat dito, no, ang dami naming katanungan, hindi po ba SOP 'yon na if may isa tayong natagpuan na bangkay, diyan sabihin natin, diyan sa may sapa, hindi natin alam kung paano siya namatay. Hindi rin naman siguro kapanipaniwalang nalunod kasi ang babaw lang ng tubig. Hindi po ba nararapat na i-preserve muna sana natin yung ebidensya, hindi natin gagalawin? Dapat pulis muna or investigador. O di kaya, i-conduct natin agad, autopsy, post-mortem, if kinakailangan. Ano po ba yung SOP dyan, sir? Yun nga po, dapat ang gagawin po natin, dapat po i-preserve po natin yung crime scene. At hanggat po maaari, magre-request po tayo sa SOCO para po ma-investigan po ng maayos yung nasabing insidente. Lumalabas ngayon sa akin, parang hindi nangyari yung SOP na yan. Yung mismong pamilya pa, yung pinapulot or pinaghila doon sa bangkay, so doon pa lang, number one, hindi na na-preserve yung crime scene. Attorney, ang pagkakaalam ko raw po, MDRRMO po ang nagdala ng biktima papunta po sa hospital. Sabihin na natin, MDRRMO o di kaya yung pamilya, pero ang point is, hindi natin na-preserve yung crime scene. Which is, kung SOP yan, kung may nangyaring krimen dyan, alam mo, pagdating ng criminal prosecution yan, baka sabihin pa ng depensa, kahit sabihin natin later na may mga malakas tayong ebidensya, sabihin ng depensa niyan, ang dami nang gumalaw dyan sa bangkay na yan. Hindi natin pwedeng sabihin na ito lang ang may kagagawan kung ang dami naman palang fingerprints dyan sa katawan na yan. Sir, lumibaw. Ako, hindi na ako nagtitiwala doon sa inassign ninyong investigador. Maari po bang mag-assign kayo ng sino pa dyan? And baka nga tawagan na namin yung provincial or yung regional dyan kasi baka kailangan i-monitor, i-supervise yung gawain dyan. Yes sir, yes sir. Hindi pwede na i-consider na case closed itong kaso ni Sir Fernan Cunanan. Hindi rin ako naniniwala na may ginagawang thorough investigation kung nakalibing na yung bangkay. Sir Marcelo, dyan po ba sa sapa na yan? Madalas po may mga tao rin ba dyan na ibang nangingisda? Wala po. Walang mga napapadaan na mga tao po dyan? Ano po kasi yan, sir, yung pinakadulo kasi nan sapa na, wala nang mapadaan. Isa lang papasok, doon ka rin lalabas. Okay. Parang walang tao, sir, nung ano na yun, kaya siguro na... Oo. At Sir Roland Lumibaw, alam po ba natin ano yung gamit ni Sir Fernan sa pangingisda? Pagkaalam ko po, base din sa mga barangay, yung parang 12 volts na pagkukuryente. Tingnan natin yung ganyang mga klaseng anggulo. Okay? Kasi ang pamilya naman po, hindi naman sila nagsasabi no na merong silang isang tao na pinaghihinalaan. Wala namang ganon. Ang sa kanila lang, gusto lang nilang malaman kung ano talaga nangyari. Kung may anggulo na meron pala siyang dalang panguryente ba ang tawag dyan? O itingnan natin yung mga anggulo na yon kasi as of now, I don't think na nalunod yung taong yan. Saka sir, yung kuryente niya, hindi pa sir niya nagagamit. Kaya malabo makuryente siya kasi hindi pa niya nagagamit yung panguryente niya, nakaikot pa sa stick. Okay, so ang sinasabi niyo sir, yung anggulo na baka mismong gamit niya ang nakapatay sa kanya, malayong mangyari. Malayong mangyari. Kasi nakaikot pa yung wire dun sa ginagamit niyang pangkuryente. Okay. Kaya nga mabuti sana kung yung investigador, tinignan lahat ng mga gamit na in-inventory, di ba, pinicturan, para talagang malaman natin kung ano yung pwedeng nangyari dyan sa kaso na yan. Sir Roland, so umaasa po kami Sir Roland, sa action ng Arayat Pampanga PNP, sana po, maituwid natin yung masunod natin yung tamang investigasyon, i-correct natin kung ano mang naging kakulangan dito. Opo sir, makakaasa po kayo sir. Alright, sige ha.
Maraming salamat kay Officer Roland Lumibaw, ang Chief Investigator ng Arayat, Pampanga PNP. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Magandang hapon din po at sa napakaraming tagapakinig po ng ating programa. Nakausap ko po, sir, yung inyong Chief Investigator, and to be honest, hindi kami natuwa, no, doon sa ginawang, di ko nga masabing ginawa doon sa investigasyon daw nung pagkamatay ni Sir Fernan Cunanan. Ang hiling lang po sana namin sa inyong tanggapan, Colonel, maaari po ba let's get on top of this incident? Gusto lang naman ng pamilya malaman ano po ba talaga ang nangyari sa kapatid nila. Opo, makakaasa po kayo na papatutukan po natin itong nangyaring insidente po, sir. Okay. Para mabigyan po ng kaakibang solusyon kung ano po ba talaga yung nangyari. Dito sa naging pag-uusap natin, no, ni Sir Marcelo at ng inyong investigator, lumalabas hindi talaga nasunod yung inyong SOP. So, Colonel, baka kailangan yung i-seminar ulit yung mga tao nyo dyan. Siguro kailangan lang nilang i-remind ulit, no? Ano pa yung mga dapat gawin dito? Ano yung mga kailangan i-accomplish muna bago igalawin yung crime scene and all those things. So, umaasa po kami, Lieutenant Colonel, na maiayos itong investigasyon na ito. Opo, makakaasa po kasi na i-review po natin kung what really transpired during that time para makita po natin kung ano yung mga possible na kakulangan para mapunan po natin, sir, at magbigyan po ng katugunan itong nangyaring insidente nga po. Sir, may sasabihin sana ako kasi may nakita kami tsinelas doon sa malapit sa pangyayari. Dalawang pares ng tsinelas, yung isa putol, yung isa walang kapares. Bago po yung gasgas niya. Meron pong isang anggulo lang dito kasi yung sapa na yun, hindi naman puntahan talaga ng mga tao dyan. Pero malapit doon kung saan nahanap yung bangkay, meron daw tsinelas. Kung sino man ang tao nag-iwan ng tsinelas dyan, baka siyang nakakaalam kung anong nangyari dito kay Sir Fernan Cunanan. Baka pwede po nating tingnan, Colonel. Opo, sir. Actually, ngayon nga po pinapabalikan ko po sa investigador natin at kasalukuyan po nangangarala po tayo ng iba't ibang ebidensya at possible po na witness kung na makapagtuturo if ever kung ano po talaga yung nangyari sa area. Opo, sasamahan po namin sila, sir. Maraming salamat po, sir. Pagtulong-tulungan po natin, sir, na mabigyan po ng katugunan yung concern po ng ating constituent dito sa Bayan ng Arayat. Okay, sir. Napakasarap pakinggan. Magtulong-tulong po tayo. Lieutenant Colonel Ubaldom Bacon. Maraming salamat, sir, ang Chief of Police ng Arayat, Pampanga PNP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayun, sir, nakausap po natin yung Chief Investigator ng Arayat, Pampanga PNP. Pati na rin si Chief of Police. Maraming salamat po, sir. Sila po, sinabihan na natin, Shari, uulitin kung kinakailangan yung investigasyon, ipapahukay natin muli. Kailangan lang po ng inyong permiso dyan. Sige po, mag-uusap po kayong pamilya para sa ikakabuti ng aming namayapang kapatid. Yes po, no? At ang aming pong staff naman, ni Senator Raffy, ay sasama po sa inyo. Maraming salamat po. Sa huli, masagot man lang natin, no, yung mga katanungan pa ng pamilya. Salamat po, sir. Muling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay